Sa iba pang balita, ilang mga gasolinahan muli nang nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ito'y lubos na pinangangambahan ng mga commuter at tsuper. Si Jem Thompson sa detalye live. Jem? Audrey, bahagyang tumaas muli ang presyo ng produktong petrolyo na epektibo na simula ngayong araw sa mga gasolinahan. Yan ay matapos si anunsyo kahapon ng Department of Energy. Mahigit 2 piso kada litro ang itinaas ng gasolina at diesel habang patuloy namang bumababa ang presyo ng kerosene na ngayon ay mahigit sa 3 piso kada litro ang ibinaba. Ang liquefied petroleum gas o LPG naman ay bumaba rin ng mahigit sa piso kada kilo. Binigyang linaw naman ng ahensya na nakabase ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa dahil sa hindi kontroladong pagbabago ng presyo sa international market. Tiniyak naman ng DOE na sapat ang supply ng langis at aabot sa mahigit 60 araw ang inventaryo nito sa bansa. Nangangamba naman ng working student at MC taxi rider na si Rovi Ubay dahil sa muling pagtaas ng presyo ng gasolina. Malaking bagay aniya ang kada piso na itinaas ng produktong petrolyo dahil pag pinagsama-sama ito ay malaking bawas sa kanyang kinikita. Ginagawa ko na lang, maaga ako lumalabas, uwi ng bago magtanghali, labas uli ng hapon. Kaya bumaba na yung gasolina, bumalik sa 50, 40. Para mas mamura yung gasolina, mas masisipagan kami bumiyahe dahil lagi kami pinapasukan ng 3 kilometer pick up. Paano ka pick up 3 kilometer yung layo, pick up pa lang talo na. Samantala, matapos maglabas kahapon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order para sa 21 transport network companies, mayroong iba't ibang reaksyon mula sa mga MC taxi rider at TNVS driver dahil sa hirap ng buhay ngayon, malaking bagay ang hanap buhay na ito para sa kanila. Ayon kasi sa inilabas na listahan ng LTFRB, umabot sa 200,000 MC taxi ang kasalukuyang bumabiyahe na dapat ay nasa 70,000 lamang ito. Dagdag pa rito, mayroon namang 50,000 TNVS driver ang inaasahang bumabiyahe. Pero napag-alamang halos 200,000 TNVS driver ang nag-ooperate sa ngayon. Kaugnay nito, dahil sa isinumiting listahan ng mga transport network companies sa LTFRB noong Desyembre kumpara nitong nagdaang payout para sa mga rider, tila lumobo ito ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Dahil sa dami ng mga hindi pinapayagang sasakyan na pumasada, binigyan ng 5 araw ng LTFRB ang mga sangkot na TNC para magpaliwanag hinggil sa isyong ito. Inaasahang magkakaroon ng pagdinig sa May 14 para mabigyang linaw hindi lamang ang ahensya, maging ang mga motorista. Audrey, sa gitna ng kanilang investigasyon sa gitna ng investigasyon ng LTFRB, sinisiguro naman nila na hindi mawawalan ng hanap buhay itong mga rider. Kaya naman mahalaga yung pakikipag-ugnayan ng mga sangkot na TNC sa ahensya. Samantala sa mga oras na ito, Audrey, banayad pa yung daloy ng trapiko dito sa may Commonwealth Avenue simula Fairview papuntang Circle. At paalala para sa ating mga motorista, bawal po ang mga plakang nagtatapos sa 3 at 4 simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Audrey? Maraming salamat, Jem Thompson.